Uy, anong latest po mga kababayan? Eto, atong ang pinahuli na nga po mga kababayan, no? May warrant of arrest na nga po. Itong si atong ang mga kababayan, kaugnay na sa mga nawawalang sabongero mga kababayan. So ngayon ay may warrant na nga po siya mga kababayan. Kaya, naku po, boss atong ang, naku po, magpapadakip ba to mga kababayan? 'Di ba po? At itong ginagawa ngayon mga kababayan is isa na naman ba 'tong panglihis mga kababayan sa flood control project? Naku po mga kababayan, yan ang alamin natin mamaya mga kababayan 'no? At samantala itong bangayan ni Senator Pinky Lacson mga kababayan at Senator Amy Marcos ay lalong lumalala po mga kababayan. Naku po. Interesting ha, itong sinasabi ni Ping Lacson na hindi siya bakla mga kababayan. Di ba po? At agad naman itong sinagot ngayon ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Eto, pag-usapan na natin. Analysis kinumpirma nga dito sa press conference sa Malacanang ni PNP Chief Jose Melencio Nartates na nasa proseso na ang kanilang team para isilbi ang warrant of arrest laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Naglabas na kasi ng warrant of arrest ang korte sa Santa Cruz, Laguna kaugnay sa kasong kinakaharap ni Atong Ang. Inihayag ni Nartates, batid na nila ang lugar kung saan isisilbi ang warrant of arrest laban sa negosyante. Sinabi ni Nartates dito sa press briefing sa Palasyo na nakikipag-ugnayan din sila sa mga tauhan ng korte sa Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna para sa implementasyon nga ng nasabing warrant of arrest. Dagdag pa ni Nartates, meron na rin anyang ibang grupo ng PNP na on the way na sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa iba't ibang lokasyon para isilbi nga ito kay Atong Ang at sa iba pang sangkot sa kaso. Sa ngayon, sinabi ni Nartates ng iba pang mga personalidad na kasama sa nasabing warrant of arrest ay nasa restrictive custody na ng pambansang pulisya. Partikular ang 11 police personnel na itinuturong sangkot sa mga pagkawala ng ilang sabongero. Ang iba pa anyang sangkot na personalidad na mayroon na ring warrant of arrest ay inatasan na anya nilang sumuko sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief Jose Melencio Nartates. At na-receive po or kasalukuyan nagko-coordinate po ang ating police dun sa concerned branch 26 of Santa Cruz, Laguna. And we have some of the personalities subject of the warrant of arrest are actually in custody sa Philippine National Police kasi restricted custody sila doon. I think there are about 10 or 11 police personnel who are under restricted custody, and they are now being directed to surrender to the Criminal Investigation and Detection Group. And the others, the dedicated teams of the PNP are now on their way to implement the Sa panig naman ng Malacanang, inihayag ni Palace First Officer Undersecretary Claire Castro na mas mainam bilisan ng mga otoridad ang pagpapatupad sa batas. Pakinggan natin si Palace First Officer Undersecretary Claire Castro. PNP at ang ating law enforcement agencies, alam po nila yan, ang utos ng Pangulo kung ano po nasa batas, ipatupad. Kung nandiyan na po ang warrant of arrest, mas pabilisan po ang pagtatrabaho para po mapanagot ang dapat ng panagot. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. Naku po mga kababayan, no? Ang question dito mga kababayan ay kung itong si Atong Ang ay magpapadakip ba po mga kababayan. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Dahil baka isa na naman tong mga kababayan, no? 'Di ba? Alam naman natin. Yung issue ng flood control mga kababayan at 'di ba, minabadali nila ito para syempre, malihis na naman yung issue sa flood control mga kababayan. 'Di ba po? Pero which is good mga kababayan din para kahit papaano makakamit ng hustisya yung mga pamilya ng nawawalang sabongero mga kababayan. 'Di ba po? At nako po.
mukhang sa tingin ko mga kababayan, itong si Atong Ang ay mukhang di ata to magpapalakip mga kababayan, no? Ako po, tingnan natin to sa susunod na balita mga kababayan dahil pinuntahan na nga ng PNP ang bahay ni Atong Ang mga kababayan. Eto, tingnan natin. Eto na yun mga kababayan, no? Lalabas kaya si Nus Atong dyan mga kabayan? So, ito yung so, ang tingnan lang siya yung so we will serve warrant of arrest. Check lang. Wala kaming ano doon, titingnan namin. How can we be sure na ano? Una-muna may warrant of arrest kami. Okay lang naman. Okay lang naman. But again, ito warrant of arrest. We will implement it whether you like it or not. Okay? Kahit pa sinasabi niyong wala siya dyan, how can we be sure na wala siya dyan? Okay? With or without yung necessary namin ito. Kasi sabihin nyo lang. At yun na nga po mga kababayan, no? Pero ang lumabas mga kababayan, tila abogado to ni Atong Ang mga kabayan. Tingnan natin ang kanilang konfrontasyon ukol sa balak nilang pumasok mga kababayan para arestuhin na po si Atong Ang. Lieutenant Colonel, Police Colonel Jiang Jiang. Alright, and how many are you here? Ilan tayo nang papasok? Videographer, dalawa. Videographer. Isa. Ito? Because considering it's just a warrant, siguro we can do 3 na, no? Since you already have yung may body worn camera. May body worn camera Oh, naman. yeah? We have to have na paano kung may mangyari dyan sa loob. Wala naman. Hindi, It's just- how can you be it's sure? just the service of, Ma'am, of an arrest ma'am, this is warrant. a- Sir, and exactly, wala this is a wala service rin warrant. dito yung kliyente ko. How can we be sure? Titingnan po namin at the same time maraming tao na nasa loob. Okay? Oo naman. Don't worry. So, meron naman tayong body worn camera, meron pa tayong alternative recording devices. I will assure you, nothing will happen. Alright, may I get a list of all who will be coming inside, please? Pwede po. Yeah, can you give me a list, please, of all the names of all the officers coming in? Ito. Isulat mo na lang. Sulat mo You na can lang. write it here, please. I also have a pen. Thank you. Kalmadong-kalmado ha. Itong attorney ni Atong Kabayan. May body-worn cameras naman ng our police officers, alright? kalmado, no mga kabayan. Nandyan kaya sa loob si Atong Ang Kabayan, Can I just no? identify kung sino po yung may recording devices, sir? Paano yung may recording devices, Father? So, sorry, boss, Giagui po ba? Tama ba? Giagi po. Giagi, alright. Pakilista na lang. I-indicate nyo dyan sino may alternative recording devices. Yes, please. So, At yun na nga po mga kababayan, patnubayan na lang natin kung madadakip na nga po ba si Atong Ang ngayong araw or ngayong gabi. At eto na nga po mga kababayan, no? Oho, pakinggan natin itong buwelta ni Senator Ping Lacson, aka Ping Lacson mga kababayan. Di ba? Dahil di ba, tinawag tong bakla mga kababayan, di ba po? Di ba? Lalong-lalo na sa social media. At yung namamayapa na pong si Senator Miriam mga kababayan, di ba po? Di ba? Nag-trending yung sa Facebook mga kababayan, tinawag itong Pinky, itong si Ping Lacson mga kababayan. Kaya eto, pakinggan natin ang buwelta niya sa Senadora. Magsabunutan daw kami. Uy, Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults, and Sabunutan untruthful ka agad, criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. No? Una, okay. hindi po piluka ang aking buhok. Okay. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine.
Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Paano ko pipili ng business partner? Una, Naku po, mga kababayan, no? Hindi ako bakla. Di ba? At hindi pustiso yung ngipin ko, mga kababayan. Agad namang sinagot ngayong araw ni Senator Amy ang mga banat sa kanya ni Senator Pinky Lacson, mga kabayan. Anya, walang masama sa pagiging bakla. Di ba? O sa pagpapa-enhance ng sarili. Di ba? Kasunod ito ng pagsabi, mga kababayan, di ba, ni Ping Lacson na hindi siya bakla at walang peke sa kanyang pagmumuka. Tugon pa ito sa pahayag ni Marcos, mga kababayan, na matatalo umano siya kay Lacson na tila gigil na gigil, mga kabayan, na makipagsabunutan ukol sa issue ng 2026 General Appropriations Act, mga kababayan. Nako po, nako. Anya, hindi ko naman sinabing bakla siya. Pero, napakababaw pala ng kahulugan niya sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na bakla, mga kababayan. Nako po, paglinaw ng senadora. At anya, dagdag pa, mga kababayan, ay desisyon ng tao kung gusto niyang magpapagawa ng kahit sa sarili niya. Desisyon niya rin kung gustong niyang sirain ang muka, pangalan at dignidad niya. Naku po, parehas siyang natatanong ng magkano. Naku po, ba natin Senator Amy, mga kababayan? Naku po, mga kababayan, no? Agad talaga rumespak itong si Madam Amy, no? Hindi talaga nagpapatalo, mga kababayan. So, abangan natin kung anong sagot dito ni Madam Pinky. Senator Ping Lacson, mga kababayan. Kung sasagot pa dito si Senator Ping, mga kababayan, ha, ay para sa akin mukhang certified, mga kababayan. Ikaw, kabayan, anong masasabi mo sa kanilang bardagulan sa Senado, mga kababayan? Hoy, magkomento ka lang sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan. Samantala, pakinggan natin ang buo yung panayam kay Senator Pinky Lacson, kabayan. Let us all welcome Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Hi sir, magandang hapon po. Ay, magandang hapon. Magandang hapon sa atin lahat. Happy New Year. Happy New Year sir. Sir, una muna, tuloy na tuloy po ba yung nakaschedule na Blue Ribbon Committee on Monday, January 19? Yeah, mamaya. Anyway, may opening statement. Okay sir. Pwede? Go ahead sir. Sige, okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies.
Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday at kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, Project and Contract Management Application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Second, we would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. We would also seek further clarification from the so-called BGC boys and what prompted reports that they have recanted or planning to recant their testimonies before the committee or any other investigating body. I also intend to clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP and now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. We will also issue subpoena to personalities who snubbed our invitations during the last hearing under pain of contempt and arrest by the Senate Sergeant at Arms. With all that said, I'm ready to answer your questions. Sir, balikan ko lang yung kay Senator Amy Marcos. How do you find yung ganong klase ho ng statement or reaction sa inyo naging pahayag bilang isang lawmaker? Well, nakakagulo, hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? No? So talagang masyadong insulto sa integridad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa amin lahat, for that matter. Even to herself, kasi member siya ng Blue Ribbon eh. Hindi nga siya nag-a-attend, so paano niya masasabi na pinagbabawalan siya o sila?
So, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam kasi even earlier, di ba marami siyang sinasabi sa inyo na may babaliktad. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. No? I think you better ask herself or her, no, regarding that issue. Pero napakababang level po ba yung mga statement o yung mga term na ginamit niya bilang sagot ho sa inyo? Ayoko na mag-comment. Una-una, hindi non-answer naman yung kanyang sagot eh. Hindi naman niya kinonfront yung issue, no? Sa halip, nililihis niya at anong mga issue pa ang kanyang sinasabi sa pagtugon doon sa naging usapan o usapin. Magkomento lang kayo sa baba, kabayan, at pag-usapan natin yan. At maraming salamat sa iyong panonood dito sa anong latest po. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe mga kabayan. Naku po, God bless you.